Yun no. What is up guys? Eto na naman tayo. Bali ngayon pala, papunta ako sa Kimco Philippines Incorporated, yung planta nila sa may Taguig, para kunin yung nakuha namin na free front and back na carrier nitong Kimco Like. Kaya samahan nyo ako mga tol, at kwentuhan na rin tayo along the way. So ayun nga, about sa last vlog ko, sobrang na-appreciate ko yung nakuha kong views, tsaka yung mga nag-comment about dun sa review ko dito sa motor na to. Nakakataba ng puso, kasi lahat mo nag-comment, na-appreciate nila yung ginawa kong review. So yun, wala lang, mas napursige akong gumawa pa ng mga quality content. So speaking of quality content pala, pag-usapan natin ngayon guys yung mga motovlogging tips na pwede kong ma-share sa inyo based on my experience. Kasi share ko lang, kahit na nagsisimula pa lang akong mag-motovlog, syempre hindi naman pwedeng hindi ko inaral kung paano mag-motovlog. So nanonood ako ng mga local motovloggers natin, tsaka nung ibang mga international motovloggers, and yun, sa kakapanood ko sa kanila, kahit pa paano nag-come up ako ng sarili kong tips na sinusunod ko sa pagmumotovlog. Tsaka yun nga, gusto ko sanang i-share sa inyo, baka sakaling makatulong. So unang-unang tip na may bibigay ko sa inyo is always be safe. No, ang pagmumotovlog naman is hindi palaging tungkol sa pagiging mabilis o pagiging kamote, diba? Maging responsible driver tayo, lalo na't nagmo-motovlog. Baka kasi isipin ng iba na madali lang tong pagmo-motovlog, pero mahirap eh. Kasi unang-unang hati yung attention mo. Instead na nakafocus ka lang sa pagdadrive mo, syempre nag-iisip ka palagi ng sasabihin mo para sa content mo. Isa pa, always wear proper riding gears kapag magbablog ka or kahit lalabas ka lang. Kasi unang-una ang iisipin mo is yung safety mo eh. Diba? What if maaksidente ka? Ang suot mo nakasando, naka-shorts, naka-tsinelas, so exposed na exposed yung katawan mo. So yun, number one is always be safe. Second tip ko is invest. Invest sa magandang vlogging cam, tsaka sa good quality na audio. Bakit ka mo? Unang-una ang hahanapin kasi ng mga magiging viewers mo is yung quality ng gagawin mong content. I mean quality ng videos mo. Hindi ko naman sinasabing bumili na kayo kaagad. Siyempre step by step yan. Kung wala kang pambili pag gusto mo magsimula, maraming pwedeng paraan. Marami tayong motovlogger dito sa atin na naka-cellphone, tapos kinakabitan lang nila ng mic.
Pero kung may budget ka naman, di ba, bumili ka na ng magandang action cam. Kasi ganyan din ako nung una eh. Nagsimula akong mag motovlog, ang gamit ko is SJ cam. Although no hate sa SJ cam, maganda yung quality niya para sa price point niya. Pero yun nga, habang tumatagal, hinahanap ko talaga yung quality sa video eh. So nag-decide akong ibenta yung SJ cam ko, tsaka ako bumili nitong GoPro. Bali ang gamit ko pala is GoPro Hero 5. Tapos yun, yung sa sinasabi ko na good quality audio, sobrang importante din yun sa pagmumotovlog para sa akin Kasi dati ang mga vlogs ko wala talagang salita eh. Kung mapapanood nyo, ano lang, clips lang, tapos lalagyan ko lang ng background music, okay na, upload na. Pero yung habang tumatagal, parang nabuboring ako. Kasi gusto ko talagang magsalita. Marami akong gustong i-share na hindi ko magawa kasi hindi pa naman kumpleto yung vlogging gears ko nun. Kaya nag-invest ako. Oo, may kamahalan, lalo na tong mic adapter na to. Diyos ko, pagkaliit-liit pero ang mahal. Nung una, nagdadalawang isip ako, nabilin siya, pero yun nga, nung nabili ko naman, worth it naman kasi mapapansin mo talaga yung pagkakaiba ng quality sa walang mic adapter. So another point nga pala dun sa sinasabi ko kung bakit magandang mag-invest ng motovlogging gears is yung better engagement. Kasi ang unang-unang titignan nga ng viewers mo is yung quality ng video mo, quality ng audio mo. So kung makakapag-invest ka sa magandang gears, mas may engganyo mo na manood yung mga tao sa'yo. So dun papasok yung sinasabi kong better engagement. So tip number 3, wag na wag kayong tatamarin i-edit yung videos nyo. Bakit ka mo? Pag tinamad kang i-edit yung videos mo, 100% pangit kalalabasan ng i-upload mo. At pangit din yung mapapanood ng mga tao. So hindi papasok doon yung engagement. So para sa tip number 3, yun lang, napakasimple, huwag kang tamarin. As much as possible pag nag-edit ka ng videos, kontian mo lang yung silence. Kasi doon papasok yung mabuboring yung viewer mo dahil wala kang sinasabi. Yun kasi naranasan ko yun nung hindi pa talaga ako nagsasalita sa mga vlog. Kahit na anong ganda ng edit mo, di ba, kung wala naman silang maririnig na audio dun sa content mo, kung puro background music lang, tatamarin ng mga viewers. Yun ay napatunayan ko na. Kaya pag nag-edit ka ng videos, piliin mo yung, syempre piliin mo yung mga clips na may sinasabi ka. Fourth tip, practice.
okay lang magkamali ka sa mga vlog mo kasi recorded naman yan eh. So kunwari kung magkamali ka ng sasabihin mo, pwede mo naman siyang ulitin, di ba? Yun yung sinasabi kong practice. Kung kunwari may sinasabi kang content na nabulol ka, ulitin mo yung linya. Di ba? Kasi kung i-upload mo siya ng raw, parang ang pangit naman ipanood sa mga tao, di ba? So konektado yan dun sa sinasabi ko na huwag tamarin i-edit yung videos. So panglima, maging involved ka sa community. Sa community ng motovlogging. O kahit sa community ng sa motor. Bakit? Kasi publicity mo rin yan eh. Huwag kang magsasawang i-promote yung sarili mo, yung YouTube channel mo, kasi doon ka makikilala ng mga tao eh. Hindi naman yan instant na pag nag-start ka mag-motovlog, uy, sikat ka na. Hindi naman ganun yun. Syempre it takes time, diba? Kahit naman yung mga sikat na motovlogger natin dito sa Pilipinas, hindi naman instant yung pagsikat nila. Pwedeng buwan o taon ng binilang nila bago sila sumikat. Tsaka syempre suportahan mo din yung mga ibang aspiring na motovloggers. Sino ba naman ang magsusuportahan kundi tayo lang din, di ba? Pang-anim na tip, get viewers engaged dun sa content mo. Ilagay mo yung sarili mo sa manunood ng video mo, kung magugustuhan ba nila or hindi. Kasi dun mo malalaman kung makiklik ba yung video mo. Pangalawa, appreciate mo yung comments, good or bad. Kasi at least nalalaman mo na may nanonood sa'yo. Diba? Kung nag-upload ka ng video, may nang bash sa'yo, okay lang yan. I-heart mo, replyan mo ng thank you. Diba? Hindi mo kailangan pumatol sa negative comments, kasi isa rin yun sa maghuhulma sa'yo eh, sa pagmumotovlog. Kasi ako na-experience ko na rin yan. Kahit na nagsisimula pa lang ako, may mga nag-hate comment na rin sa akin. Kahit yung pag-dislike ng video. Pero hindi para magpa-apekto doon, dahil unang-una social media yung pinasok mo eh, diba? So yung kasabihan nga na you can't please everybody. So once nag-start ka mag-motovlog, asahan mo na hindi lahat ng tao magugustuhan yung ginawa mo, kahit na sa tingin mo eh okay na. So pang-pito and final tip ko sa inyo guys, ito para sa akin ang pinaka-importante sa lahat: have fun sa content mo. Huwag mong pasukin yung pag-motovlog kung hindi mo naman talaga hilig, o kung hindi mo na-enjoy. Kasi nonsense eh kung mag-motovlog ka lang dahil yun yung patok ngayon. Pangit. Para sa akin, mas maganda kung gagawin mo yung pag-motovlog dahil yun yung hilig mo. So another point is, huwag mo siyang gawin dahil sa pera. Yan ang wag na wag mong gagawin. Katulad nung sinabi ko nung una, gawin mo siya dahil gusto mo.
Kasi pag ginawa mong goal is yung kumita ng pera dito sa YouTube, wala. Parang ingay ni kuya, nag-vlog ako eh. So balik tayo. Pag ginawa mong mindset yung kumita ng pera dahil sa pagbablog, wala eh, parang ang pangit, diba? Kung kumita ka na ng pera or kung ma-monetize ka sa YouTube, bonus na lang yun sa'yo. Pero ang main na dapat mo talagang gawin is gawin mo siya dahil nga gusto mo, hindi dahil kailangan mo. Tsaka guys, para rin sa mga aspiring motovloggers na katulad ko, huwag kayong panghinaan ng loob kung wala kayong nakukuhang views sa pagsisimula nyo. Kasi lahat, kahit hindi motovloggers, lahat yan pinagdaanan. Katulad nung sinabi ko kanina, hindi instant ang pagbablog. Hindi porket nasa YouTube ka na, in an instant sikat ka na kaagad. Siyempre kailangan mo rin paghirapan yun. So kung nag-upload ka ng video tapos nakuha mong views 10 lang, okay na yun. Hindi mo kailangan malungkot. Ang importante ay nagagawa mo yung gusto mo. Tsaka connected na rin dito siguro yung sinasabi ko na gumawa ng quality content. Kasi doon ka talaga makakakuha ng views eh. So sana may matulungan akong motovlogger sa mga nabigay kong tips sa inyo. Tsaka sana maging successful kayo, maging successful tayo sa pagsunod sa mga tips na yun. So yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, pupunta ako ngayon dun sa planta ng Kimco dito sa may Taguig, para kunin yung kasama nitong motor na free carrier. Tsaka tignan na din natin kung ano yung mga motor na naka-line up nila ngayon. Lalo na may nilabas sila ngayon na bagong maxi scoot, yung City 300 tsaka yung Downtown 350 yata yun. So alamin na rin natin yung presyo ng mga motor doon, para just in case may viewers tayo dyan na interesadong bumili sa Kimco. Kaya kita-kits muna tayo mamaya dun sa Kimco ha. Magdadrive muna ako. Kaya na sir, Ma'am Veron. Thank you. Ay, sir, Carl, ako yung kachat mo. Okay, nandyan si Ma'am Veron. Apo, nandyan po. Oo, kukunin ko lang yung ano, yung bracket. Sige po. Thank you. So, pwede na mag-park doon? Ay, Kimco.
So yun na nga guys, nakuha na natin yung front and back carrier galing kay Kimco. Bale, maraming salamat po kay Ma'am Veron sa pag-accommodate sa atin. Hey, sakit lang ng ulo pumunta dito. Walang sobrang traffic, puro mga truck. Bale, hindi ko na pala siya pinakabit dun kanina sa planta kasi ang sabi sa akin ni Ma'am Veron, by schedule. So kung aantayin ko pa, baka matagalan. So papakabit ko na lang siguro kay Sir Jun. Ang sikip na mga daanan dito. Pag malaking sasakyan pa lang pumasok rito, tapos traffic, wala na. Ay, huwag ka munang umulan please. Malayo pa uuwian ko. Astig naman ni Lola. In fairness, maganda na dito ha. Ngayon na lang ulit ako nakadaan. So ayun na nga guys, nakita nyo kanina yung mga motor dun sa planta ng Kimco. Bale, hindi kompleto yung nasa showroom nila kasi nandun sa labas yung iba dahil tinetest drive ng mga club na under ni Kimco. So hindi na tayo nag-test drive kasi malayo pa uuwian natin. Maybe next time. Susubukan ko din mag-request pala sa Kimco kung pwede tayong humiram ng maxi scooter nila para i-review. Sana payagan tayo. Gustong gusto ko kasi gawan talaga ng review yung bago nilang maxi scooter, which is yung CT300 tsaka yung AK550 and yung exciting 400. So yung tatlong yun yung pinakagusto kong gawan ng review ngayon sa category ng maxi scooters dahil para sa akin sila talaga yung pinakasulit para sa presyo. Hindi siya nagiging bias ako kay Kimco pero so far kasi yung mga features na ino-offer ni Kimco is sobrang sulit talaga para dun sa price point ng maxi scooters nila. Pero kung bibigyan tayo ng pagkakataon ng iba nating mga kaibigan dyan na may mga maxi scoot na katulad ng X-Max, T-Max, why not, diba? Ako naman gusto ko lang mag-review ng mga motor. At the same time, gusto ko din ma-experience mag-drive ng ganong motor. Base din kasi dun sa mga napapanood kong reviews, iba talaga ang comfort ng maxi scooter So, diba? Kung hindi naman walwala ng habol mo at kung may pera ka naman, syempre doon ka na sa hindi ka mapapagod i-drive. Katulad ng yan mga malalaking scooter na yan. Dito kasi sa mga maliliit, syempre oo, may comfort pa rin. I mean comfortable pa rin, pero
syempre may ngawit factor din pa minsan dahil ang sitting position mo hindi naman katulad ng sa mga maxi scoot na parang kang nakaupo sa sofa eh. Di ba? Hopefully maka-experience tayo ng ganun at ma-share ko rin sa inyo kung ano ba yung feeling na mag-drive ng ganun. Tsaka syempre para ma-share ko rin sa inyo yung inputs about sa iba't ibang klase ng motor. So again, thank you Kimco Philippines para dito sa libreng carrier. Excited na akong ikabit to. Sana lang yung back carrier nya, no, pwedeng lagyan ng box, kasi kung hindi ay bibili pa na naman ng bago. Pero sana magawa ng paraan. So siguro hanggang dito na lang muna guys, no. Kita-kits na lang ulit sa next vlog. So siguro hanggang dito na lang muna guys, no. Kita-kits na lang ulit sa next vlog. So guys, ride safe, stay safe, babush.